nagsimula ng lahat. Bago pa man mabuo ang mundo, tubig niya ang matatanaw dito. Ngunit ngayon, bagaman sa tingin ng marami na ang mundo ay sagana sa tubig, ang katunayay kinatatakutan ng mga eksperto na hindi magtatagal na tayo ay mauubusan na nito. Ngunit ano nga ba ang may dudulot ng tubig sa atin? At hanggang kailan tayo magkakaroon ng malinis at ligtas na tubig? Ngayon, tunghayan natin ang mga epekto ng tubig sa ating buhay at kung gaano siya kaimportante sa atin. Samahan ninyo kami. Alam niyo ba na 90% ng Earth is composed of water? At meron two types of water, ang salt water at fresh water. Ang fresh water lamang ang sinasabing pwedeng inumin ng lahat ng tao. Out of 70% of water, 2.5% lang ang fresh water. At 90% nito ay matatagpuan lamang sa Antarctica. Bale sa isang water jug, isang tablespoon lang ang pwedeng inumin. Ngunit may iba pang paraan upang magkaroon ng fresh drinking water. Nariyan ang desalination o ang pag-aalis ng asin sa tubig para maging ligtas na inumin. Isa pa rin ang pagkasalok ng tubig sa ulan at pagdadaan nito sa proseso upang maging ligtas na inumin ito. Ang tubig ay may tinatawag na water cycle, na kung saan nagkakaroon ng evaporation, condensation, precipitation, infiltration, at surface runoff. Umiikot lamang ang tubig sa mundo. Alam niyo bang sa loob ng 100 taon, ang isang water molecule ay tumatagal sa karagatan ng 78 taon, 20 buwan bilang yelo, mga 2 linggo sa mga lawa at ilog, at kumulang naman sa 1 linggo sa atmosphere. Pero ganun pa man, kahit paikot-ikot lamang ang tubig sa ating mundo, taon-taon pabawas ng mga safe drinking water. At parami naman ng parami ang mga sakit na dulot ng tubig dahil sa polusyon. Noong December 1992, idineklara ng United Nations Global Movement na gawing World Water Day ang March 22 kada taon. Noong nakaraang taon, bago mag-World Water Day, nagbigay ng warning ang UN dahil sa mabilis na pagkukulang ng freshwater supply para sa bilyong-bilyong mga tao sa buong mundo. Sinasabi ng UN na sa pagdating ng taong 2020 ay magkakaroon ng maraming pagkamatay ng isda at aquatic life, pagliit ng mga anihin at pagliit din ng coastline sediments. Dahil sa 2.5% lang ang fresh drinking water at ang karamihan pa nito ay contaminated, nagdudulot ito ng iba't ibang klase ng sakit sa mga tao, kalikasan at hayop. Sinasabing may 2.4 bilyon na tao ang walang access sa safe drinking water. At dahil dyan, may isang batang namamatay kada 8 segundo dahil sa mga waterborne diseases. Waterborne diseases ay mga sakit na dulot ng pag-inom ng contaminated water na naglalaman ng mga pathogenic microorganisms. Ang pinakatalamak ng mga waterborne disease, ang dengue, diarrhea, malaria, malnutrition, polio, ringworm, typhoid at cholera. Sa mga waterborne diseases na ito, nangunguna ang diarrhea sa pagiging sanhi ng childhood death. Tatlong paraan na maaari natin gawin upang maibsan ang problema sa contamination ng tubig. Ang una ay ang pagiging malinis. Ugaliing maging malinis ang bakuran at huwag mag-imbak ng mga stagnant water dahil ito ang pinamumugaran ng mga lamok na nagiging sanhi ng dengue. Ikalawa ay ang sanitation. Ang gobyerno dapat ang namamahala sa paglilinis ng mga tubig na lumalabas sa ating mga gripo. May dalawang paraan upang malinis ang tubig. Una ay ang oxidation kung saan gumagamit ng mga chemicals tulad ng chlorine dioxide at ozone. Ikalawa naman ang irradiation kung saan gumagamit ng ultraviolet radiation. At ang ikatlo naman ay ang disinfection. Ang tubig na nakukuha natin sa gripo ay hindi siguradong safe para ating inumin. Para maging malinis ang tubig, nararapat na ito ay ating pakuluan o kaya na may magkaroon ng distilled water drinking dispenser sa inyong mga bahay. Importante ang tubig sa mundo, sa lahat ng bagay, sa kalikasan, at lalong-lalo na sa tao.
Bagaman akala natin madami nito sa ating paligid, isang tablespoon lang sa isang water jug ang ligtas para gamitin. At may 2.4 bilyong tao ang walang access sa safe drinking water. At may isang bata ang namamatay kada 8 segundo dahilan sa mga waterborne disease. Huwag nating hayaang magkatotoo ang prediksyon sa taong 2020. Magkaroon ng sobrang kakulangan sa tubig. Kaya't pangalagaan natin ang tubig sa mundo. Baka hindi natin alam, huling patak na yung makuha natin sa gripo. Bago kami magpaalam, narito ang ilang mga water trivias na dapat nating malaman. Dito sa Pilipinas ay kailangan pang magbayad ng 13 pesos kada araw ang isang tao para makagamit ng tubig. 2 bilyon na tao o 1/4 ng populasyon ng mundo ang walang supply ng safe water. Alam nyo ba na ang katawan ng tao ay binubuo ng 66% water? Ang human brain ay may 70% water. At ang human blood naman ay may 85% water. Alam niyo ba na kayang mabuhay ng tao ng isang buwan na puro tubig lang ang laman ng tiyan, ngunit 1 linggo lang kung wala naman tubig? Hindi palaging may tubig para sa atin. Ngayon pa lang, simulan na natin ang pangangalaga dito. Bago pa mahuli ang lahat at tuluyan na tayo maubusan ng tubig.